Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. High-powered firearms ng NPA nasamsam sa engkwentro sa Samar. 3 doktor ng ICC susuri kay FPRRD kung fit for trial ito. Pagpapaliban ng susunod na ICI hearing, hinirit ni Romualdez. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasamsam ng 3rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga mataas na kalibreng armas at mga pampasabog na umano'y gamit ng Communist Terrorist Group o CTG sa Barangay Puhagan, San Jorge, Samar nitong Oktubre 18. Kabilang sa mga nasamsam ang isang M16 Assault Rifle, isang M1903 Springfield Bolt-Action Rifle, isang M1917 Winchester Enfield Bolt-Action Rifle, isang M76 Grenade Rifle, isang Improvised Claymore Anti-Personnel Explosive, 2 Improvised Hand Grenade, Anti-Personnel Explosives at iba't ibang bala at gamit pandigma. Ang tagumpay na ito ay bunga ng kooperasyon ng mga residente na nagsuplong sa presensya ng armadong grupo. Hinikayat naman ng 7ID ang natitirang miyembro ng CTG na isuko na ang kanilang mga armas at tanggapin ng programa ng pamahalaan upang muling makapamuhay ng payapa. Nakatakdang suriin ng 3 doktor si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang mabatid ang kahandaan nitong harapin ang pagdinig sa kanyang kasong war crimes sa International Criminal Court o ICC. Batay sa ruling ng Pre-Trial Chamber 1, nararapat na i-assess ang kondisyong medikal ng forensic psychiatrist, neuropsychologist at geriatrician and behavioral neurologist na inirekomenda ng ICC Registry ang 80 anyos na si Duterte. Hindi naman binanggit sa isinapublikong dokumento kung sino-sinong doktor ang mga ito upang maiwasan ang pakikipag-usap ng magkabilang panig sa mga susuri. Tinanggihan naman ng Chamber ang mungkahi ng kampo ni Duterte na sumailalim siya sa hearing at forensic examination dahil sa magiging premature at unsolicited umano ito. Hiniling ni dating Speaker at later Representative Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipagpaliban ang kanyang nakatakdang pagdalo sa pagdinig sa Oktubre 22 dahil umano sa nakaschedule niyang medical procedure. Ipinadala ni Romualdez ang kanyang kahilingan sa headquarters ng ICI, ngunit hindi na siya nagdagdag ng anumang bagong pahayag kaugnay ng kanyang naunang testimonya. Hindi rin binanggit ng kongresista ang detalye ng medikal na procedure at walang ulat ng seryosong karamdaman maliban noong 2024 kung saan napaulat na siya'y na-ospital, bagay na kalaunay pinabulaana. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, tinanggap ng komisyon ang kahilingan ngunit wala pa ring inilalabas na bagong schedule para sa susunod na pagdini. Matatandaang humarap si Romualdez sa ICI noong Oktubre 14 upang ibahagi ang kanyang kaalaman bilang dating Speaker ng Kamara ukol sa mga isiningit na pondo sa pambansang budget at sa mga flood control projects ng DPWH. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel noon nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.